Well, I have news for you. Magre-resign ako sa pagiging abogado kung mauiwi niyo si Zaldico in 3 weeks, gaya ng sinabi ni Secretary John Dick. Hindi po mangyayari yan dahil alam ng buong daigdig. Only in the Philippines. Dito lang po sa Pilipinas, ng presidente pa ang nagpapakalat ng fake news. Mantakin niyo po, si Junior pa, aka Bangag, ang nagkalat ng balita na naaresto raw si Zaldico sa Prague. Bakit ko naman sinasabing fake news yan? Eh di simple, tinawagan ko yung immigration police sa Prague at tinanong ko kung nandun ba ang Elizaldico. Sumagot sila, wala. Kaya kumpirmado po, hindi naaresto si Zaldico sa Prague. Hindi ko nga maintindihan bakit ang mainstream media kinakailangan na pagkatiwalaan ang salita ng isang presidente na alam naman natin wala sa tamang pag-iisip dahil siya ay bangag. Pero ang tanong, bakit atat na atat ba itong presidenteng ito na siya pa ang mag-aanunsyo di umano na naaresto na si Zaldico? Ang kanyang pag-aanunsyo pa nga para bagang may kinalaman ng administrasyon niya sa pag-aresto kay Zaldico. Yung pala, dahil lamang sa illegal entry sa Czech Republic dahil wala na nga siyang valid na passport dahil na-revoke na ng Sandigan Bayan ang kanyang passport. So bakit presidente pa kinakailangan mag-anunsyo? Well, obviously, kasi gigil na gigil siya kay Zaldico. Dahil si Zaldico lamang ang testigo na magpapatunay na siya bilang presidente ang arkitekto ng korupsyon sa flood control scam at sa lahat ng kabalastugan sa infrastructure projects. Di ba? Si Zaldico lang talaga nagsabi na ang presidente na bangag ang nagpasok ng 100 billion na flood control projects at siya pa ang nag-deliver ng 25 billion kay presidente. Ito ba ay gayang testimonya ni Madriaga? Abay hindi. Bakit? Dahil merong 18 mga Marines na nag-alay sa kanilang buhay para sa inang bayan na nag-corroborate na mali nga ang kanilang idiniliber kung kasino-sino upon orders of Zaldico na sinabi naman ni Zaldico. At ngayon nga, meron pang korroborasyon, electronic evidence, text message na isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste confirming na itong batang Bersamin ang siyang nagdi-deliver ng tong parts kay Marcos Jr. Pero kung wala si Zaldico, hindi mabubuo ang kwento. Kaya atat na atat itong Marcos Jr. alias Bangag na mahuli si Zaldico. At kung sa tingin ninyo, dadali lang siya sa Pilipinas para litisin dito sa mga kaso niya, nagkakamali kayo. Dahil pag wala na si Zaldico, pag for some reason Maninoy Aquino si Zaldico, hindi tatayo ang kwento ng mga Marines, hindi rin tatayo yung text message ni Bersamin, miski pa bumaliktad ang mga Bersamin. Oo nga pala ha, sa maglolong Bersamin, CJ, naging CJ ka naman. Ano ba naman yan? Naging Chief Justice ka. And yet, papayag ka ba na itago ang katotohanan? Wag naman po. Dahil ang aking presidente naman, si Rodrigo Roa Duterte, ang nagtalaga sa iyo bilang Chief Justice. Hindi ko na nga sasabihin sana, pero hindi ikaw ang first choice ni Tatay Digong para to be Chief Justice. Meron lang talaga nagkumbinsi sa kanya. Tago na lang natin sa pangalan na Harry Roque dahil ikaw ang pinaka-senior. Pero I think you owe it to the President dahil binigyan ka naman niya ng karangalan na maging Chief Justice. Isiwalat ang katotohanan. Nothing but the truth. At yan nga ay koroborasyon na yung mga text messages ni Leandro Leviste ay authentic and pursuant dun sa testimonya na recorded ni Zaldico. Yan ang dahilan kung bakit nagpakalat ng fake news ang presidente. Yung gigil niya, yung eagerness niya na talagang gurgurin si Zaldico dahil akala niya mahahawakan na niya si Zaldico, mauuwi niya, mapapabaliktad at kung hindi mapapabaliktad, baka magurgor. Well, I have news for you. Magre-resign ako sa pagiging abogado kung mauiwi niyo si Zaldico in 3 weeks, gaya ng sinabi ni Secretary John Dick. Hindi po mangyayari yan
dahil alam ng buong daigdig kung ano ang siniwalat ni Zaldico. All you have to do is to type the name of Zaldico in Google. Lalabas at lalabas yung kanyang revelasyon na presidente, arkitekto ng korupsyon sa Pilipinas. And by now, alam na ng buong daigdig ang issue ng korupsyon sa Pilipinas. Uli-uli, Mr. President alias Bangag, kung gusto mong magpakalat ng fake news, hayaan mo na si Auntie Claire. Dahil si Auntie Claire naman, kilala talaga na nagkakalat ng fake news. Nakakahiya kasi, di man kita gusto, ikaw pa rin ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Masakit pa rin tanggapin na yung aming presidente, bukod sa pagiging bangag, tagakalat pa ng fake news. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye.